Ito okay. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, simula po March 12, kung hindi ako nagkakamali, no? March 12. So, ngayon March 26 na. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po natin nakikita kung nasaan po si Pulong Duterte. Di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin po natin nakikita. Kung maalala po natin, no, si Pulong nagpaalam para pumunta ng Japan at pumunta ng Netherlands. Pero, hindi po natin siya nakita sa Japan kasi wala naman tayong balita na nasa Japan siya. At wala rin tayong balita na nasa Netherlands siya. So, nasan si Pulong Duterte? Nasan si Pulong? So, ngayon, ang dami ngayong conspiracy theory kung nasan si Pulong ngayon. Especially mga kababayan, ito. Naglabas na naman ng bagong dokumento ang House of Representatives na si Pulong Duterte po ay nag-around the world. Around the world, mga kababayan, nilibot po ni Pulong Duterte yung buong mundo. So, ang tanong dito, bakit? Anong dahilan? Di ba? At anong rason? O, di ba? Danny Reynado, at 10 AM dito sa amin. No? Thank you, Danny Reynado. Nasa abroad pala si Sir Danny, no? Nasabi dito, no? Representative Pulong Duterte nagtungo sa China at 16 pang bansa. Ganun po talaga pag smuggler, no? pag smuggler talaga mga kababayan, ang daming contact sa ibang bansa. O, di ba? Well, sabi ni ano yun, sabi ni ano yun, ni pangalan nun, ni yung sa magnetic lifter, pangalan nun, i-comment nyo nga, pangalan, kalimutan ko pangalan nung ano. Di ba, siya may sabi nun, smuggler daw si Pulong. Sabi ng Quadcom yun, smuggler daw si Pulong. O, di ba? Ayun ang basihan natin. O, sabi dito, 17 bansa, kabilang People's Republic of China, ang sinasabing pupuntahan ni Davao City, 1st District Paulo Duterte, na nakasaad sa kanyang travel authority na naprubahan ng liderato ng Kamara de Representantes kamakailan. Alam niyo mga kababayan, na nakakapagtaka dito. Saan kumuha ng pera si Pulong para po mag-around the world? Jimmy Guban, yung pala si Jimmy Guban, maraming salamat kay Just. Si Jimmy Guban pala. Magkano po ba sweldo ng congressman? Magkano? 200,000 pagkakaalam ko eh. 250,000 something? Di ba? More or less, no? 250,000, less than 300,000. Sweldo po ng congressman sa loob po ng isang buwan. So alam naman po natin, yung lifestyle po ng mga Duterte, mabigat po yan. Di ba? So ngayon, sa 16 po na bansa po na to, saan kukuha ng pera si Pulong dito? At anong rason? Kung bakit siya pupunta sa 17 bansa, anong meron? O sige, continue natin para mas malupit. Sabi dito, kabilang sa mga bansang diniklara ni Paulo Duterte na kanyang pupuntahan habang nakarises ang Kamara, kasi nga nakarises naman, di ba? Kahit naman nakarises, wala naman ginagawa to eh. Recess man o hindi, mga ka-streetwise, hindi naman to umaatid ng hearing. So wala rin kwenta. Recess man o hindi naman ito uma-attend sa mga session at caucus po ng Congress, ng House of Representatives. So, wala rin kwenta. Recess o hindi, Banat Boy, maraming salamat, Banat Boy. Recess man o hindi, wala rin kwenta, di ba? Ano naman, si Pulong naman eh. Kabilang sa mga bansang diniklara ni Representative Paulo, ang kanyang pupuntahan habang naka-recess ang Kamara ay People's Republic of China, Indonesia. So, mamaya pagbalikan natin yan, no? Yung mga pupuntahan niya. So ngayon, sabi pa dito, nakasaad din sa dokumento na nagtungo siya sa Hong Kong na isang administrative region ng China kung saan nanggaling ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya inaresto sa kanyang pagdating sa Ninoy Aquino Airport, di ba? So, tulad ng inanunsyo ni House Secretary General Regional Velasco sa mga nakaraang press conference, ang biyahe ni Paulo Duterte ay isang personal foreign trip at ang lahat ng kanyang gastusin ay hindi magmumula sa kaban ng bayan. Talaga lang ikaw na bakla ng taon. Matapos ilipat sa kustodya ang dating Pangulo sa ICC sa Dahig, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity, mainit na rin ang usap-usapan tungkol sa posibilidad na i-freeze. Ito yun eh. Ito yung malupit dito eh.
biglang siningit ng balita i-freeze ang asset ni Tatay Digong na ayon kay dating Senator Antonio Trillanes ay aabot sa bilyong piso ang halaga habang nililitis ang kanyang kaso. Okay. Di ba? Sabi sa inyo di ba? Ang point dito mga kababayan, na malaking tanong dito. Di ba? Anong kinalaman po ng mga bansang pinuntahan ni Pulong? Di ba? Anong kinalaman ng mga bansa na pupuntahan niya dun po sa kaso ng tatay niya sa ICC? Di ba? At tandaan natin mga kababayan, ang dami pong akusasyon kay Paulo Duterte. Akusasyon pa lang naman, di pa naman sigurado, pero akusasyon. Oh. Pero ito mutahan natin to. Ang pinakamalaking akusasyon kay Paulo Duterte, ito. Yung miyembro siya ng triad. So balikan natin yan Okay. So ngayon mga kababayan, no, ito po yung mga pinuntahan po ni Paulo Duterte na bansa. Dami to. No? China, Malaysia, Indonesia. Teka lang. Ayusin natin. Di ba? Ito. Ito, Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, Korea, South Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, USA, Australia, United Kingdom, Great Britain, and Northern Ireland, the Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy, and Singapore. Around the world. So ito po, naprobahan po ito nung March 20, no, nung birthday ng misis ko. Di ba? Lupit ngayon, ito. Okay. So, sana all, Patrick Lopez, no? Sana all. Di ba? Wala, hindi pera ng taong bayan yung ginamit niya dyan. Huwag tayong malisyoso. Tayo naman. Di ba? Walang kinalaman yung 51 billion po dyan ni Pulong. Huwag po tayong malisyoso. Wala po yun. Huwag tayong maniwala sa mga haka-haka po natin. Di ba? Pero putang ina, di ba? 17 bansa ang pupuntahan mo. Ikaw na, di ba? Ikaw na bakla ng taon, di ba? So ngayon, ito malupit. Okay. So ngayon, syempre ngayon, mag-iisip tayo ngayon. Kung ito, parang conspiracy theory. Ano ba yung reason kung bakit nga pumunta si Pulong sa mga bansa po na yan? Di ba? So tandaan natin na mayroon pong allegation kay Pulong Duterte na siya po ay miyembro ng triad. Okay. Ito ano ba yung triad, di ba? Triad, di ba? Is a Chinese transitional organizing crime syndicate based on Greater China with outposts in various countries having significant overseas Chinese populations. So, meron ito ang bali-balita daw po si Paulo Duterte daw po ay miyembro ng triad. Ngayon, tininan po natin kung ano ba yung mga bansa na miyembro or mayroong teritoryo ang triad. So, karamihan po ng mga pinuntahan po ni Paulo Duterte, meron pong teritoryo ang triad. Di ba? So, syempre, Macau. Di ba? Malamang baka puntahan din ni Pulong yung baka hindi naman, di ba? So, Taiwan, Southeast Asia. Southeast Asia mga kababayan So, kasama Pilipinas doon. So, tandaan natin mga kababayan, si Pulong pupunta po sa Malaysia. Anong gagawin ni Pulong sa Malaysia? Hindi nga, seriously. Anong gagawin ni Pulong sa Malaysia? Malaysia, Indonesia, Cambodia, Vietnam. Puta. Southeast Asia. Sakto, teritoryo po ng triad. Di ba? Ayan Di ba? Ayan Malaysia, Indonesia, Vietnam, Cambodia. Sakto. Miyembro, may teritoryo ang triad. Ano pa dito? Japan. Kita naman natin, si Pulong Duterte pupunta rin po ng Japan. Syempre China. Di ba? Ano pa ba? United Kingdom pupunta. Si Pulong, pupunta siya ng United Kingdom. Pupunta rin siya ng Netherlands. Di ba? Ayun din yan andito rin yan Great Britain din. Andun din, Great Britain. Belgium, France. Majority po na pupuntahan po ni Pulong Duterte mga kababayan. Di ba? Meron pong teritoryo ang triad. Di ba?
So ito lang baka nagkataon lang. Tingnan natin, baka nagkataon lang. O, di ba? Baka nagkataon lang. So, ngayon, mga babayan, meron pa yan. So, tandaan natin mga streetwise, no? Ito po yung activities po ng triad. Extortion, protection, murder, assault. Sakto, no? Mga gawain talaga ni Digong to, tsaka ng Pogo. Racketeering. Puta yung pera, no? Racketeering. Human trafficking. Sex trafficking, illegal gambling. Puta, no? Pogo nga eh. Loan sharking, counterfeiting, kidnapping, Pogo, robbery. Di ba? Money laundering, drug trafficking. Di ba? Healthcare fraud. Ano yun? Para mali. Healthcare fraud kasama po sa gawain ng triad yun. Kaya naman pala. Yung gawain ng mga Duterte, mukhang expert sila sa mga ganyan klase mga bagay, nakuha pala nila ito sa triad. Di ba? So, ewan ko lang. Florentino Orayami from Facebook. Maraming salamat. Kung nag-iisa ka dyan, lipat ka sa YouTube. Marami tayong kausap sa YouTube. So, ngayon makababan ko pa. Siyempre tayo naman, nag-tutorial lang tayo. Ano ba talagang rason kung bakit nga po pumunta si Pulong Duterte sa mga ganyang klase mga bansa? Na halos lahat po ay meron pong teritoryo ang triad. Ang malupit dito mga kababayan, triad and tested. Ang malupit dito mga kababayan, ito na balita ito March 22. Freeze of Duterte assets under study. Di ba? The Anti-Money Laundering Council is considering freezing the asset of former President Rodrigo Duterte following his arrest and detention by the International Criminal Court. Ngayon mga kababayan, kasi ang tanong natin dito, kung ang pinakarason pala ni Pulong Duterte ay umalis ng bansa at para puntahan nga po si Digong, bakit hindi po natin siya nakikita dun sa Netherlands? Bakit wala siya dun sa The Hague? Ngayon, syempre, alam naman po natin, nakalalabas lang din po ng balita, na malaki po yung tsansa na i-hold lahat po ng mga asset ng mga Duterte dahil po sa kaso sa ICC. So bakit i-hold? Kasi mali mo ba naman? Baka yung mga pera po na ay magamit para ipambili ng ebidensya, bayaran yung mga witness. Di ba? Tandaan natin, di ba? Karamihan ng mga tao may presyo po nakatapal diyan. Depende lang kung gaano kalaki. Malay ba natin na yung kayamanan ni Digong magamit para gawan ng hindi maganda or ipa-hitman yung mga witness, sirain yung mga ebidensya. Di ba? So kaya po pinapahold. At syempre mga kababayan, kung ito po'y pinapahold, hindi naman po kasi tanga ang mga Duterte na magtatago ng pera sa Pilipinas. Lahat po ng magnanakaw na politiko, hindi po sila nagtatago ng pera sa Pilipinas. Nagtatago po sila ng pera sa ibang bansa. Di ba? Gets nyo? Yun na naman ang teorya natin. Di ba? So, isa pa. Pamalupit. Paulo Duterte refused ties to shabu smuggling. Alam din po natin si Paulo Duterte po, 'di ba? Pag smuggler ka po talaga, dapat marami kang bansa na contact. Malay din natin, 'di ba? Malay din natin na si Paulo Duterte ay nakikipag-usap dun po sa mga kausap niyang smuggler na, teka lang mayroon na kaming kaso sa ICC. Huwag muna kayo magpapadala ng mga epektos natin sa Pilipinas. Mayayari tayo. Pwedeng ganon. O kaya, mga kababayan, masyado lang tayo malisyoso. Baka nga naman si Paulo Duterte, baka pumunta lang Disneyland. Di ba? Malay lang natin. Di ba? Ang dami natin teorya di ba? Malay natin. Sa dami nating sinasabi dito, baka ang pinakarason kung bakit pumunta ng Hong Kong City si Paulo Duterte, baka gusto niya na pumunta ng Disneyland. Nag-iisip lang tayo masyado. Yan ebidensya yan. Alam niyo mga DDS, mga tanga yan. Kunin niyo mga DDS, mga tanga naman kayo. Sabihin niyo si Paulo Duterte nasa Disneyland, nasa Disneyland lang. Ayan, may picture siya, di ba? Diyan nagpa-picture si Mime. Di ba? Baka ganun lang, di ba?
Oh. So, yun, di ba? So, so kasi mga kababayan, itong point, di ba? Hanggang ngayon po, hanggang ngayon po kasi, hindi pa rin po nasasagot kung totoo bang miyembro si Pulong ng Triad. Ito may papaalala lang ako sa inyo. Alam ko napanood nyo na to. Pero worth, di ba? Oh, gusto ito si Angela Hero lumipat naman sa Facebook. Balik ang YouTube. Wala akong kita dyan. so ito mga kababayan, no? May video dito. Kasi ito yung pinaka-ebidensya mga kababayan na si Pulong ay miyembro ng Triad. Wait lang. Yan, ito to. Play natin to Alam ko napanood nyo na to Pero para ma-review natin, sige. Ang ebidensya po ng membership ng Triad ay yung tattoo mismo kasi meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing, itong si Vice Mayor Duterte, pipicture natin, tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. No way. Oh, no. Mr. Chairman, Mr. Chair, I'm sorry. Mr. Chair, no way. Okay. So, makita niyo, bakit? Kung wala naman yung tattoo na yan Di ba? Ano naman yung ibibigay mo yung picture sa amin? We can ask the Sergeant at Arms to accompany you. Kukuha na lang sa likod. Bibigay natin yung picture sa USDA para ma-decode kung saang faction ka. Are you willing? Are you willing to do that? No, Mr. Chair. Oh, no. Bakit naman? Kung wala kang tinatago, kung tattoo lang naman dyan sa ano yan, tinagawa mo kung saan, you should not be... Alam niyo mga kababayan, kung bakit po ayaw ipakita ni Pulong Duterte yung tattoo niya sa likod? Kasi po yung nakalagay po doon Barbie. Barbie po yung nakalagay doon. Siyempre nakakahiya naman na makita po ni Trillanes yung tattoo ni Pulong Barbie. Hindi, joke lang Baka maniwala. Afraid na may mapafind out dyan. Vice Mayor. I already answered the question, Mr. Chair. So ayaw mo talaga? Ayaw mo talagang ipakita dahil baka may ma-decode nga. Ganun. Mr. Chair, ilang beses ko ba sagutin na ayaw ko? Wala no? Wala, takot. Sabi ko na Barbie Kaya ayaw pakita. Hindi, mga kababayan kasi ito yung point. Kung talagang, ito. Para matapos ng lahat, di ba? Kunwari, kayo yung nasa katayuan ni Pulong. Di ba? Kayo yung nasa katayuan ni Pulong. Hinahamon kayo na ipakita yung tattoo nyo sa likod. Ako papakita ko. Kung wala akong tinatago, papakita ko. Para mapaya lang si Trillanes. Di ba? Tama, di ba? Tama. Papakita ko yung tattoo ko sa likod kung wala akong tinatago. Pag pinakita ko, wala ka pala Trillanes chismoso ka pala tama yung sinabi nila. Sundalong kanin ka. Tama, di ba? Yun nga lang, bakit ayaw nyo pakita? Kaya ngayon, napapa-question tayo na posibleng totoo na miyembro siya ng Triad. I love po kay Montrix sa Amerika. Maraming salamat, di ba? Yun. Mukha ni Marlica. Ayaw mag-shota. Okay. So, yun mga babae, so kayo po, ano masasabi nyo nga po dito sa pagtatago nga po ni Paulo Duterte. So kayo, kung kayo tatanungin ko, ano ba sa tingin ninyo, dyan sa team replay ano ba sa tingin ninyo ang rason para libutin po ni Paulo Duterte ang buong mundo? Di ba? Ano bang rason niya? Di ba? So yan, so pa-comment na po sa baba, pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, hello po kay Cathy Tikabay, maraming salamat, di ba? So, yan, so pa-comment na po sa baba, binabasa ko po lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. And then last topic tayo na pag-usapan natin si Bato.